mga bossing. Puntahan muna natin, naku, ito si Boss Bungo. Kay Boss Bungo muna tayo, mga bossing. Nako, nung isang araw pa umiiyak si Boss Bungo. Ano, nasan ba yung Pilipina? Ito. Nung isang araw pa umiiyak si Boss Bungo, simula po ng kasuhan ni dating Senador Trillanes. Kay bakit daw pa ulit-ulit si Trillanes doon sa kanyang issue kay Senator Bungo. Kasi daw ho, mga kababayan, nung mga panahon na susubukan ni Trillanes, ang nakaupo naman ho kasi noon, si Duterte, sabi ni Ginger Cat, bribery yung ginawa ni Bongo kay Sentry. Hindi. No, kumbaga ano yun, ano tawag doon? Kasi hindi naman official si Senador Trillanes eh. Ang tawag doon is pag-areglo. Ayun, pakikipag-areglo. Ano, hindi naman, wala naman sa posisyon katungkulan eh. Ngayon mga kababayan, ni-real talk naman ngayon ni Atty. Claire Castro. Pagkatapos daw ng undas, papaunlakan daw tayo ni Atty. Claire Castro dito sa mumunting channel natin, no? Na ma-interview siya o makapanayam si Atty. Claire. So ngayon ni-real talk si Bongo. Bakit mga kababayan? Naalala nyo yung paulit-ulit na sinasabi at gustong itatak ni Bongo sa isipan ng mga Pilipino na kasama nyo po ako, no? Kasama nyo po ako sa laban kontra korupsyon sa Pilipinas. Paulit-ulit si Bongo makailang beses, makailang ulit Kasama po yon nung mga kataga na paborito ni Bongo, isa lang po akong probinsyano na politiko. Kasama po iyon. Di ba? Kasama po iyon. Yung paulit-ulit na, hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Uulitin ko po, isa lang po ako na isa lang po akong politiko na probinsyano. Yun daw po. Ngayon, ang sabi ni Bongo, ipakulong, ipapasok na sa oblo, ipapasok o ipakulong o lahat ng mga korap. Kasama daw natin siya doon sa laban sa korupsyon. Ngayon, ni-real talk ho ni Atty. Claire Castro. Pero, basahin muna natin. Nandito, kinontra ni Presidential Communication Office Undersecretary Atty. Claire Castro ang pahayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo na kasama umano siya sa mga Pilipino sa paglaban ng korupsyon. Sabi sa inyo, yun yung paulit-ulit no? Binalikan naman ni Castro ang isa sa mga pahayag ni dating Pangulong Duterte kung saan sinabi nito, hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw na pera, naubos na, so wala na. Biruin mo yun sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Siguro yung iniisip niya, yung mga sinasabi niya hindi magagamit laban sa kanya. Kaya nga po kapag kayong merong isang hulihan, naganap na hulihan, arestuhan, at ikaw yung inaaresto, hanggat maaari, tumahimik ka. No? Sabi nga ng mga polis, you have the right to remain silent para yung mga sasabihin mo hindi maging laban sa iyo. Tingnan mo, ang dating Pangulo, ang iniisip niya siguro, wala na. Sa sobrang mahal ako ng Pilipino, sa sobrang tanga ng mga Pilipino, hindi na ako maaalis sa pwesto. Pagkatapos ko, yung anak ko naman si Sara Duterte. Pagkatapos na Sara, si Pulong naman. Pagkatapos si Basti naman, wala na. No? Kaya kahit sabihin ko, aminin ko, na hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na. Wala pa ding makakapagpakulong sa akin. Ganon ang iniisip niyang mga yan. Mga bossing, kaso ayun, nandun sa kulungan. Diba? Nandun sa kulungan, mga bossing. At tapos ito, yung mga kasama niya, isa-isa na din mga kababayan, namimili pa yung si Bongo. ICC ba o sa ICI ikukulong? Mas mukhang mas mukhang maaga yung sa ICC ho. Ngayon, ang sagot ni Atty. Claire Castro diyan kay Bongo, bakit hindi mo inilaban o nilabanan yung totoong ayaw mo sa korupsyon? No? Bakit hindi mo ito nilabanan kung totoong ayaw mo sa korupsyon? Tapos ipangangalandakan mo ngayon sa mga kababayan natin na ikaw ang lumalaban sa korupsyon.
Si dating Pangulong Duterte umamin. Pero may ginawa po ba sila Bongo? Wala. Di ba? Wala. Ayan, ito yung pinapaulit-ulit ha, ni Bongo. I am one with the Filipinos in this crusade o krusada against corruption. Kasama daw natin sila. Labanan po natin ang korupsyon. Pero nung panahon niya naman talaga ni dating Pangulong Duterte with matching pag-amin, wala silang ginawa. Tatawa-tawa lang ho sila. Keso naubos na o hindi pa, yung pera na yon, kinurap pa din, ninakaw pa din sa pera ng taong bayan. Dapat pa din na imbestigahan, alamin, no? Pero may pag-amin na eh. Oh. May pag-amin na eh. Dapat pa ding managot ho. Hindi ako maniniwalang lumalaban siya. Tingin ko sa vlog ni Atty. Claire to sinabi. Hindi ako maniniwalang lumalaban si Bongo sa korupsyon. Bakit yung among matagal niyang pinaglingkuran, umamin, korap, pero wala siyang ginawa? Ang sakit na naman. Alam niyo, kaya bad trip at bullshit na bullshit po yung mga DDS dito kay Atty. Claire Castro ay dahil po sa ganyan. No? Yung mga idol ho nila, mga boss chief amo sir, yung mga idol nila, pag nagsalita, nasosoplak agad. Di ba, Lady May, Mang Liwan, at Gerald, at Victoria Arevalo, nasosoplak agad eh. Oh, hindi sila makaporma eh. Di ba? Kaya ho, mga nag-iingay, nag-iiyakan. Di ba, Tina B? Tapos, ang pinalalabas nila, mahina daw ang kukote ni Atty. Claire Castro. Samantalang lahat ng ibato nila, pati po yung mga yung mga pagpe-fake news nila, kino-question pa nila, bakit daw, ano tawag dito? Bakit daw, dinidepensa ni Atty. Claire Castro yung Malacanang? Natural. Fake news yung mga pinapalakad nyo eh. Fake news yung mga sinasabi ninyo eh. No? Kami. Kami nga lang eh. Di ba? Hindi namin matiis. Hindi namin masikmura yung mga pagpe-fake news na ginagawa nyo sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit to? Biruin mo naman. No? Nakita nyo yung pagod hirap ng presidente, mga kababayan. Pinagsabay-sabay, laban sa korupsyon. Tapos kasama yung mga proyekto niya na makabubuti sa ating bayan. Pinagsabay-sabay. Tapos yan pa din ang iisipin ng mga isipin ng mga DDS, walang ginagawa ang ating Pangulo. Bibiktimahin pa nila ng fake news. Kaya po maraming mga nagsulputan ng mga vlogger na hindi po matiis Na hindi ho matiis na kumbaga ipagtanggol ang Pangulo. Ayos-ayos na ang Pangulo natin tapos dadalihin nyo ng fake news. Diba? Kaya ang dami pong vlogger na sumuporta. Hindi naman vlogger dati. Sige na nga, magsasalita na din ako. Kailangan makiisa ako dito na labanan itong mga nagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Michelle, Henso, magaling si Yusek at may alam. Di tulad nila. Yung mga pinapadalangan kay Yusek Castro na mga magtatanong ho paulit-ulit lang Kagaya na lang nung ano ba pangalan nun? Yung pinakamagaling daw ho na manananong. Yung pinakamagaling daw ho na reporter nung Net25. Eden? Paulit-ulit lang iyon